Magandang umaga sa bawat isa sa inyo, mga mag-aaral mula sa ikapitong baitang. Ako ay natutuwa na muli kayong makasama sa ating pag-aaral sa araw na ito at nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan kasama ng inyong mga mahal sa buhay sa tulong at abag ng ating Diyos. Tayo ngayon ay magpapatuloy sa ating aralin mula sa Module 1 na may pamagat na mga angkop at inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Ano kaya ang maaari nating matutunan o maisagawa sa araw na ito? Tara at sabay-sabay nating basahin. Na ipapaliwanag ang paglinang ng mga angkop na inaasahang kakayahan at kilos o yung developmental task sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata na makatutulong sa pagkakaroon ng tiwala sa sarili at paghahanda sa mga inaasahang kakayahan at kilos na nasa mataas na antas ng pagdadalaga at pagbibinata. Sa larawan na inyong nakikita, ano ang inyong napansin at ano ang inyong nabasa? Tama! Makikita nyo ang isang nanay at yung kanyang anak na dalagita na si nanay ay may mga sinasabi sa kanyang anak. Halimbawa, sabi niya, "Anak, totoo bang may crush ka na? Ang bata-bata mo pa para dyan." Meron pa, di ba, sabi niya, "Sana maintindihan mo na kaya ka namin hinihigpitan ay para rin sa iyong kabutihan. Dalaga ka na kasi." Heto pa, mababasa natin. "Anak, ang bata mo pa para makialam sa mga desisyon namin dito sa bahay. At ang panguli, dalaga ka na." Sabi niya, dalaga ka na, kaya dapat hindi ka umaalis ng bahay nang hindi naaayos ang iyong silid. Pamilyar ba sa'yo ang mga linyang yan? Marahil sinasabi mo sa iyong sarili, "Parang narinig ko na to. Sounds familiar." Nalilito ka ba? Iniisip mo kung ikaw ba ay bata o dalagita na o binatilyo. Ganyan talaga. Dumaraan ang bawat isa sa inyo sa mga ganyang yugto ng buhay. Kasi nga, ang yugto ng buhay ng pagdadalaga at pagbibinata ay may kalituhan. Hindi lamang para sa inyo, kundi maging sa mga tao sa inyong kapaligiran. Marahil ang inyong mga magulang, ang inyong mga kamag-anak, ang inyong mga ate at kuya, hindi nila malaman kung paano nila kayo ituturing o itatrato. Hindi nila malaman kung kayo itatrato nilang isang bata o isang dalagita o binatilyo. Alam namin na nararamdaman ninyo na napakaraming pagbabagong nagaganap sa inyong mga sarili. Sa inyong pangangatawan, sa inyong damdamin, at maging sa inyong pag-iisip, at maging sa inyong pakikitungo sa kapwa. Alam ko na malinaw sa inyo na kinakailangan nyong harapin ang napakaraming pagbabagong ito at kailangan nyo rin na malampasan ang mga hamon na dinudulot ng pagbabagong ito. Sa sandaling ito, suriin natin ang paliwanag at pagpapalalim tungkol sa ating pinag-aaralan. Yung ating aralin na mga angkop at inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. May tatlong mahalaga na layunin ang inaasahang kakayahan at kilos sa bawat yugto ng pagtanda ng isang tao. Una, nagsisilbing gabay ang mga ito kung anong inaasahan ng lipunan sa bawat yugto ng buhay. Mahalagang maunawaan natin
na ang mga ito, upang matamo ang mga kasanayang angkop dito. Kailangang maunawaan ninyo mga ito. Gayon din, mahalagang isagawa ito sa ilalim ng patnubay ng inyong mga magulang at ng inyong mga guro o sino mang mas nakatatanda sa inyo. Pangalawang layunin, nagsisilbi itong pangganyak o motibasyon o sa English ay motivation sa binatilyo o dalagita upang gawin niya ang mga inaasahan sa kanya ng lipunan. At pangatlo, malilinang ang mga kakayahang iakma ang kanyang sarili sa mga bagong sitwasyon, kaya't maiiwasan ang stress o nakahihinang reaksyon dahil makapaghahanda kayong harapin ang mga ito. Sa panahon ng pagdadalaga at pagbiminata, meron tong 8 inaasahang kakayahan at kilos na dapat nating malinang. Sabayan niyo ako sa pagbasa mga anak ha. Pagtatamo ng bago at ganap na pakikipag-ugnayan o yung tinatawag na more mature relations sa mga kasing edad nyo na tinatawag nga itong pakikipagkaibigan. May mga ilang hakbang na makatutulong upang matamo ang ganap at bago na pakikipag-ugnayan o pakikipagkaibigan. Tingnan natin. Letter A. Alamin mo kung ano ang talaga ang iyong nais. Dapat malinaw sa iyo ano yung gusto mo sa iyong pakikipag-ugnayan, sa iyong pakikipagkaibigan. Kung ikaw ay nag-iisang anak o solong anak ka, marahil kaya gusto mo makipagkaibigan kasi sabik ka na meron kang maging kapatid o kaya gusto mo laging may kausap. O di kaya naman, ang talagang gusto mo ay meron kang maging kaibigan, maging matalik na kaibigan. Makatutulong sa iyo na kung ikaw ay makalilika ng mga hakbang o mga steps para magawa mo yung pakikipagkaibigan mo. Letter B. Ipakita ang tunay na ikaw. Huwag kang mahiyang ipakita sa kanila, sa mga gusto mong maging kaibigan, ang tunay na ikaw. Huwag ka ring mahiya o matuto kang ipahayag sa kanila kung yung nga sinasabi nila, ginagawa nila ay labag sa iyong kaalooban at labag sa gawain ng kabutihan. Yung pag sila ay tinanggap ka doon sa pagtutuwid na yon, tanggap ka nila doon sa mga sinasabi mo na yon, mapapatunayan mo na tunay yung kanilang pakikitungo sa iyo at walang halong pakikipagkunwari. Letter C. Panatilihing bukas ang komunikasyon. Isi-share mo yung damdamin mo, ibabahagi mo yung gusto mong mangyari, yung mga plano mo, yung mga takot mo, yung kasiyahan mo, yung nakapagpapasaya sa iyo. Yon ay mga mahalaga para mapunta ka doon sa isang ganap na pakikipag-ugnayan. Laging open yung communications nyo. Letter D. Tanggapin ang kapwa at ang kanyang tunay na pagkatao. Ang pakikipag-ugnayan ay walang kondisyon. Mahalagang tanggapin mo ang isang tao bilang tunay na siya. Hindi makakatulong kung gusto mong baguhin siya para maging katulad mo siya. Halimbawa, hindi mo maaaring pilitin ng kaibigan mo na maging kamukha mo, na maging katulad mo na magaling sumayaw, magaling magsalita. Kasi iba-iba ang ating pagkatao, iba-iba yung ating mga katangian. Kaya tanggapin natin yung ating kapwa at yung kanyang pagkatao. Letter E. Panatilihin ang tiwala sa isa't isa. Kung walang tiwala sa isa't isa, magiging mahina ang pundasyon ng inyong pakikipagkaibigan o pakikipag-ugnayan. Kung mananatili ang pagtitiwala sa isa't isa, kaya niyong lampasan ang anumang pagsubok ng inyong ng inyong pagkakaibigan. Kaya lang mga anak, ganito ha,
Iwasan yung maging masyadong pamilya sa isa't isa. Ibig sabihin, hindi lahat ng sensitibong mga pangyayari sa buhay mo o mga sensitibong karanasan mo, sasabihin mo sa mga kaibigan mo. Hindi mo yun lahat ibabahagi o hindi mo dapat ibahagi. Kasi baka gamitin nila yung mga impormasyon na shinare mo pagdating ng panahon at ito ay makapagpahamak sa iyo. Kung meron mang mga sensitibong karanasan ka, mga may experiences ka na ikaw lang nakakaalam, marapat lamang na sabihin mo to sa iyong mga magulang, sa iyong mga kapatid, o sino man taong mapagkakatiwalaan mo at mas nakatatanda sa iyo. Tandaan niyo yung mga anak ha, yung mga sensitibo, yung mga pinagdadaanan ninyo, huwag niyong ikwekwento sa inyong mga kaibigan kasi baka pagdating ng panahon mag-away kayo, magkagalit kayo, lahat ng sinabi mo ay mawala kabuluhan o maikalat pa. Kaya ingat din tayo. Pero yung tiwala at lagi natin itong taglayin maliban lang sa ilang limitasyon. Letter F. Maglaro at maglibang. Lalo na sa panahon na ito ng pandemya, nakakarinig kayo ng mga hindi magagandang karanasan, natatakot kayo, at sa panahon din na to, di ba, nagsisipag-aral na tayo gamit ang online classes. Bigyan nyo ang inyong sarili ng panahon na maglaro at maglibang. Pero wag naman nyo ubusin yung mga oras nyo sa paglalaro. Kasi nakakalimutan nyo na yung paggawa ng mga homeworks nyo, yung mga takdang aralin. At maging sa bahay, sa sobrang kalibangan ninyo at sa paglalaro, hindi na kayo nakakatulong sa gawaing bahay. Kaya, balansin natin ang mga bagay-bagay. Letter G, mahalin mo ang iyong sarili. Mahalin mo ang iyong sarili. Kung hindi mo matututunang mahalin ang iyong sarili, hindi mo rin matututunan na mahalin ang iyong kapwa. Mahihirapan ka na tanggapin ang kahinaan ng ibang tao kung ikaw mismo hindi mo matanggap yung kahinaan mo. Kung hindi ka masaya sa maraming bagay, walang anumang gagawin yung kapwa mo na makapagpapasaya sa'yo. Kung kaya mahalagang simulan mo yung tunay na pagtanggap sa sarili mo. Kung ano yung tunay mong pagkatao, kung ano ang itsura mo, kung ano yung mga katangian mo, at lagi mong tandaan at lagi mong gagawin ang magpasalamat sa Diyos sa lahat ng biyaya ng Diyos sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay. Ngayon, ano pa yung mga kakayahang at kilos o mga inaasahan sa atin? Number 2, pagtanggap ng papel sa lipunan na angkop sa babae at lalaki. Sa tulong at paggabay ng inyong mga magulang na mga nakatatanda, kailangan kayong mabigyan ng pagkakataon na hubugin ang inyong mga sarili sa papel ninyo sa lipunan bilang babae at bilang lalaki, lalo na may mga nakagisnan tayong kultura. Ano yung mga nakagisnan nating kultura? Halimbawa, ang sabi nila, ang lalaki daw malakas, ang lalaki daw magaling, matapang, at ang babae naman mahina at laging tinutulungan. Pero kung tutusin, iyan ay nakagisnang kultura. Pero hindi mo masusukat ang kakayahan ng ibang tao, ng bawat isa, kung ang pagbabasihan lang ay yung kanyang kasarian o yung kanyang pagkakaibang pisikal. Meron pang isang halimbawa. Ang mga lalaki daw di dapat umiyak. Meron ba sa inyo umiiyak na lalaki? Kasi nagpapakita daw to ng kahinaan. Pero sa ating pag-aaral ngayon at nakinig kayong mabuti mga anak, sa pag-aaral natin ngayon, ating bibigyan pansin na ang pag-iyak ay hindi nagpapakita ng kahinaan. Malalaki man, lalo na malalaki man o bababae, pag umiyak ka, hindi ibig sabihin mahina ka. Ito ay nagpapakita lamang ng tunay mong damdamin
lalo na sa panahon na dumaraan ka sa labis na kalungkutan. Kaya okay lang umiyak mga anak. Huwag niyong pigilin kung gusto niyo umiyak, okay lang yan. Pagkatapos niyo umiyak, tuloy ang buhay, tuloy ang mga gawain. Pangatlo, pagtanggap sa mga pagbabago sa katawan at paglapat ng mga tamang pamamahala sa mga ito. Maaaring magkaroon ng epekto sa inyo ang mga pisikal na pagbabago sa inyong katawan, sa inyong emosyon, at sa inyong pakikitungo sa kapwa. Likas at natural at panlahat ang mga ito, kaya di dapat mag-alala ang mga dalagita o mga binatilyo na katulad ninyo. Mahalaga na sumangguni kayo sa mga may sapat na gulang o yung mga adult, gaya ng inyong mga guro, ng inyong mga magulang, o mga taong pinagkakatiwalaan. Gayon din mga anak, bilang pangangalaga sa inyong mga pangangatawan, lalo't ito'y nagkakaroon na ng pagbabago, kumain kayo ng mga masustansyang pagkain, mag-ehersisyo, matulog sa loob ng 8 oras, at uminom ng maraming tubig at iba pa. Ika-4, pagnanais at pagtamo ng mapanagutang asal sa pakikipagkapwa. Ang pagiging mapanagutan sa pakikipagkapwa ay lagpas na sa simpleng paggalang sa kapwa. Ito ay pag-unawa at pagbibigay halaga sa katotohanang hindi nabubuhay ang tao para lamang sa kanyang sarili. Ibig sabihin, kailangan natin yung kapwa. Hindi lang din tayo sumasagot ng po at opo sa mas nakatatanda. Hindi lang basta tayo ginagalang yung ating mga kaibigan. Pero isipin din natin na kailangan natin ang bawat isa at hindi tayo mabubuhay ng sa sarili lamang natin. Panglima, pagkakaroon ng kakayahang makagawa ng maingat na pagpapasya. Mahalagang sumangguni sa mga nakatatanda o otoridad na higit na may alam sa mabuting pamumuhay tulad ng magulang ninyo, ng kapatid, sa mga pagpapasya na gagawin ninyo. Pero siyempre, sanayin din ninyo ang inyong sarili na piliin ang patungo sa kabutihan. Masanay din kayo na magpasya, lalo na kung ito ay para sa kabutihan at para sa ikaunlad ninyo bilang kabataan. Ika-6, paghahanda para sa paghahanap buhay. May mga kakayahan na kailangan niyong gawin o kakayahan na kailangan natin o kailangan ninyo upang makakuha ng magandang hanap buhay sa inaharap. Tingnan natin kung ano itong mga kakayahan na to na kailangan ninyo. Una, o letter A, kilalanin ninyo ang inyong mga talento, hilig, kalakasan, at kahinaan. Letter B, makipagkaibigan at lumahok sa iba't ibang gawain sa paaralan o extracurricular activities. Kahit tayo ngayon ay nasa online classes, pwede pa rin kayong makilahok sa iba't ibang mga clubs ng ating paaralan ng inyong mga asignatura. Letter C, magkaroon kayo ng plano sa kursong akademiko o technical vocational na ibig niyong kunin na sa inaharap. Ngayon pa lang bilang nagdadalak at nagbibinata, isipin niyo na kung anong kurso na gusto niyong gawin. Naisip niyo na siguro, meron na kayong ideya kung anong kukunin niyo sa kolehiyo. Letter D, sumangguni kayo sa mga matagumpay na mga kakilala ninyo na may hanap buhay na o mga may negosyo para kayo makapagtanong sa kanilang mga ginagawa sa mga nasabi o mga negosyo o hanap buhay na meron sila. Letter E, hubugin ang tiwala sa inyong sarili at kakayahan sa pagpapasya. Letter F, hingin ang payo ng inyong mga magulang sa pagpili ng kurso para sa inyo. Hingin yung opinion nila, hingin yung ideya nila. Number 7,
paghahanda para sa pag-aasawa at pagpapamilya. Kasama sa mga paghahanda na gagawin ninyo o gawain na dapat linangin na isang nagdadalaga at nagbibinata ay ang mapaghandaan ang pag-aasawa at pagpapamilya. Ngunit, natandaan nyo yung salitang ngunit, sa kasalukuyang yugto ng inyong buhay, ituon o i-focus ninyo muna ang inyong pansin sa pag-aaral upang makamit ang inyong mga pangarap at mitiin. Paghahandaan nyo yan, pero hindi pa ngayon mga anak ha. Ang focus ninyo, ang paghahandaan nyo ngayon sa kasalukuyan ay ang inyong pag-aaral. Number 8, pagkakaroon ng mga pagpapahalaga o values sa Ingles na gabay ninyo sa pagkakaroon ng mabuting asal. Sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata, kailangang mahubog ang inyong mga values o yung mga pagpapahalaga ninyo. At sa pagpapaunlad ng mga ito, kailangan buong-buo ang tiwala ninyo sa inyong sarili. At para mabuo yung tiwala sa inyong sarili, makakatulong sa inyo ang mga sumusunod. Letter A, hayaang mangibabaw ang inyong mga kalakasan. Lahat ng tao, mga anak, ay may kalakasan at kahinaan. Bilang nagdadalaga at nagbibinata, mas bigyang pansin ninyo ang inyong mga kalakasan o yung strengths ninyo upang maisagawa ang mga nais ninyong gawin. Letter B, huwag kayong matakot na harapin ang mga bagong hamon o yung challenges. Ang mga bagong hamon, mga anak, ay pagkakataon o opportunity upang bigyan kayo o upang mapataas ninyo yung tiwala nyo sa inyong sarili. Hindi mo dapat lagi iniisip yung takot o kaba na baka ka mabigo o kaya iisipin mo yung lagi na tagumpay ako dito. Eh, what if nga hindi ka magtagumpay? Pero paano mo to haharapin? Ang iisipin mo sa lahat ng mga bagong challenges, mabibigyan ka ng pagkakataon na matamo ang tagumpay, mapataas ang iyong tiwala sa sarili, at makilala mo at matanggap mo ang iyong sarili. Letter C, palagi maging positibo sa inyong mga pag-iisip. Lahat ng mga karanasan natin, mga anak, ay kailangan nating suriin at kailangan nating tingnan kung paano ito mapapaunlad at paano natayain natin ang ating sarili, ano yung pwede nating gawin. Hindi yung aasa tayo sa iba, yung opinion ng iba para tayo ay magkaroon ng pagpapasya o maging positibo sa ating mga sarili. Ang isipin natin, tayo pa rin ang magpapasya na base sa ating pagtanaw dito. Letter D, isipin mo ang iyong mga kakayahan para sa iyong sarili. Mas makakatulong kung mapapaunlad mo ang iyong kakayahan gamit ang iyong sariling pagpapasya. Tandaan mo, ikaw ay kabataan na marami pang malalaman. Mas makakatulong kung hihingi ka ng mga payo sa iyong mga magulang at sa iyong mga nakatatanda o mga taong pinagkakatiwalaan. Alam namin mga anak na mahirap ang pinagdaraanan ninyo bilang nagdadalaga at nagbibinata. Ngunit tandaan ninyo mga anak, hindi ka nag-iisa sa pinagdaraanan mo. Lahat na nagdadalaga at nagbibinata ay katulad ng inyong pinagdaraanan. Maiiba lamang yan ayon sa mga paraan at kung paano mo to isasabuhay, lalo na yung mga kakayahan at kilos na kinakailangan para mapaunlad mo ang iyong sarili at ang iyong pagkatao, kung paano mo to hinaharap. Sa ating pagwawakas, kung meron kayong nais itanong sa ating tinalakay sa araw nito, maaari nyo itong gawin bukas sa panahon ng ating follow-up discussion. At para naman sa ating kasunduan, gawin natin ang bahaging pagyamani na nasa pahina 7 ng Module 1. Hindi kayo sasagot sa modules ninyo mga anak
kundi ang mga sagot ninyo ay isusulat ninyo sa isang papel. Hanggat namin grade 7 students, ang pagkakaroon ninyo ng magandang buhay, hindi lamang ngayon, hindi lamang sa kasalukuyan, kundi maging sa inyong kinabukasan at ang pagpapatuloy ninyo bilang isang mabuting tao, bilang mabuting kabataan. Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Paalam, grade 7, ingat tayong lahat.